Ayan. At salamat naman po dahil sa biyaya ng Panginoon ay muli tayong nagkasama-sama. Pakibati po muna ninyo ang inyong mga kapatid. Sabihin nyo, happy ba ang New Year mo? Happy ba New Year mo? Happy ba New Year mo? Happy ba? Parang hindi yan. Hindi pa hindi eh. So, ngitian nyo, sabihin nyo, happy naman. Ayan. So, dito po mga kapatid sa ating pong ebanghelyo na ating pong binasa, ay ibabahagi ko sa inyo kung mapapansin nyo kung bakit mas pinipili ng Panginoon ang mga taong nasa kung sasabihin niya ay nasa laylayan mga kapatid. Ito yung mga tao na madalas ay hindi po napapansin or madalas ay iniitsapwera po ng lipunan. Dito po makikita natin na one of the most surprising truth, no? Ang isa sa mga nakakabigla na katotohanan dito po sa Bible, mga kapatid, ay madalas hindi pinipili ng Diyos yung mga malalakas. Amen? Kung mapapansin nyo, karamihan ng mga lingkod na kanya pong tinatawag, ito po yung mga, kung sa standard ng mundo, hindi qualified. Kagaya po ni David, na nung pipili yung propeta ng panibagong hari na kanyang iaanoy kapalit ni Haring Saul, ay hindi siya kasama doon sa pagpipilian dahil hindi siya isinama ng kanyang tatay. Pero yun pala, kung sino pa yung hindi isinama ng kanyang tatay at nandoon siya nagpapastol, naiwan siya sa kawan ng kanyang ama, ay nasa kanya pala yung favor ng Diyos. So yun po yung tinutukoy ko na minsan hindi tinitignan ng Diyos yung ating pong sitwasyon o kalalagayan upang tayo ay kanyang tawagin at gamitin, mga kapatid. Hindi yung mga popular, hindi yung mga proud, mga kapatid. He chooses the lowly. Pinipili niya yung mga hindi pinapansin at hindi pinipili ng mga nasa norm o yung mga karamihan ng tao, mga kapatid. Kung mapapansin niyo po, ang mundo mas ginaglamorize o hinahangaan ng karamihan sa atin yung mga influencers. Diba? Madalas narinig nyo yan ngayon, yung word na mga influencers. Kasi makikita natin, from rags to riches, bigla silang umangat, bigla silang nagkaroon ng pera. Nung dumami ang kanilang views and subscribers, ay pumakaldo na sila, mga kapatid. So, ang nagiging batayan ng karamihan sa atin ay yung money, yung fame, and strength. Pero lagi po natin tatandaan that God looks for humility. At hindi niya iniitsapwera yung mga broken people. Amen? Hindi niya iniitsapwera yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang pananampalataya sa Kanya. So makikita po natin, kung inyo pong ma-observe, from Genesis up to the book of Revelation, makikita natin na napakalinaw po ng pattern ng Diyos. When God wants to display His glory, mga kapatid, He chooses those the world has counted out. Kapag gustong i-reveal ng Diyos yung kanya pong kadailaan, hindi siya pumipili ng mga daila. Ang pinipili niya po ay yung mga abad. Amen? At yun ang pinagpapakitaan niya ng kanyang kahabagan, mga kapatid. So sabi po ng Luke 4:18, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach good news to the poor." So ang ministry po ng Panginoon, or ang kanya pong tinatawag na public ministry, mga kapatid, ay nagsimulang dumating sa mga tinatawag po na mga mahihirap. The poor, the captives, the blind, and the oppressed.
At ang pangako niya doon sa mga captive, sila ay lalaya. Sa mga bulag na ito'y muling makakakita. At sa mga oppressed, mga kapatid, na sila ay makakaranas ng pagliligtas ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang po ito literal, no? Kasi syempre alam naman natin na maraming bulag na pinadilat ang Panginoon. Pero in a spiritual symbolism, mga kapatid, maraming mga bulag ang makakakita ng tunay nilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? Maraming mga mahihirap na akala nila pinabayaan sila ng Diyos, na makikita nila na sila pala ang priority ng Diyos. Kung hindi sila priority ng government, ang Diyos, sila po ang priority, mga kapatid. So this was not a poetic language, mga kapatid, or parang pang ano lang, yung baga pang-exaggerate, mga kapatid. Ito talaga yung misyon na gustong gampanan ng ating Panginoon. Kaya, kung mapapansin niyo po, ang Panginoon ay malapit sa mga kababaihan, sa mga bata, sa mga may sakit, at sa mga tinatawag po na mga taong makasalanan. Kasi yung mga taong yon na binanggit ko, yun po yung mga taong madalas ay iniitsapwera at hindi po binibigyang halaga ng mga relihiyoso nung kanila pong kapanahunan. So, why God chooses the lowly? Sabi po ng 1 Corinthians 1:26-29, mga kapatid, alalahanin niyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan, at maharlika sa paningin ng tao. Sabi ni Paul, iilan lang. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal upang hiyain ang marunong. Pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa't mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. At walang sino man ang makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. So God chose the foolish, the weak, and the lowly. Para yung mga hinahangaan po ng mundong ito ay ipahiya. Diba? Na hinahangaan nyo yung malalakas, pues pipili ako ng akala nyo ay mahina upang ma-reveal ang aking kapangyarihan sa ganitong mga tao. Amen, mga kapatid? So, to reveal His grace, bakit po pinipili ng Diyos ang mga nasa laylayan ng lipunan? First of all, is to reveal His grace. Ipahayag ang kanyang kahabagan, ang kanyang grasya, mga kapatid. Kasi kung hindi po tayo kakahabagan ng Diyos, sino pa kaya ang makakabag sa mga kagaya natin? Amen? Alam niyo, ang nakakalungkot kung minsan, yung mga nasa posisyon na dapat sila po ang unang-unang gumagawa ng paraan para tulungan ang kanilang mga nasasakupan, ay sila pa ang unang-unang nananamantala. Kaya, alam niyo, ano na rin kalooban rin, hindi man na magandang sabihin, pero minsan, inaalaw na rin ng Diyos na makaranas tayo ng malalakas na pagbaha, pag-ulan. Kasi sa ganung pamamaraan, kung minsan, nare-reveal yung kanilang mga itinatagong mga anomalya. Amen? Na yung kalsada pala, ang nakalagay na lang ay toothpick. Yung tulay na tinatawiran mo na akala mo safe ay hindi pala safe dahil yung pera na dapat doon ay gagastusin ay naka-save na sa kanilang mga bulsa. So, kung ang pipiliin ng Diyos ay ang mga taong tinaguri ang malalakas, mga influential, mga kapatid, ang papupurihan ng tao ay kapwa niya rin tao. Pero kapag ang pinili ng Diyos na gamitin ay yung mga sa akala natin ay mga mahihina, mga mangmang, mga kawawa, alam natin na himala ng Diyos kung bakit yung taong yun ay naging instrumento.
Amen? Yung mga sinasabi natin na, uy, wala namang pinag-aralan yan. Pero minsan, kung sino pa yung walang pinag-aralan, siya pa minsan yung makataong. Amen? Di ba? Minsan kasi yan ang batayan natin eh. Yung iba, graduate ng matataas na antas ng pinag-aralan. Yung iba, graduate pa sa ibang bansa. Para lang pala pag nakawan tayo at lokohin ang mga tao. Kaya alam niyo ho, sa mga mahihirap na bansa, hindi nila ine-encourage na maging matalino ang kanilang mamamayan. Kasi, the more na maraming tao ang mahihirap or mga, sabihin na natin ay kulang sa kaalaman, mga kapatid, ito ay na-abuse nila. Ayaw nila ng mga matatalino na nagkakaroon ng mga may wisdom na kumoy-question sa kanilang mga ginagawa, mga kapatid. Kaya alam niyo ho, talagang grace ng Diyos na yun nga, nare-reveal yung kanilang mga ginagawang kapalpakan, mga kapatid. So, why God chooses the lowly? Second is to destroy the pride. Sabihin niyo nga po, to destroy the pride. Bakit po? Because pride competes with God's glory. Amen? Ganit po ang Diyos sa mga taong mapagmalaki sa kanyang harapan. Kaya nga, kita nyo, yung Tower of Babel, na sabi ng Diyos, pasama ng pasama ang mga tao. Gusto pa nilang pantayan. Gusto nila tayong abutin. Guluhin nga natin ang mga language nila para hindi sila magkaintindihan. So, He hates people na proud, mga kapatid. Bakit po ayaw ng Diyos na ang tao ay mapagmataas? Kasi binablock nito yung pag-flow ng grace sa buhay ng tao. Kasi, iisipin mo kasi, self-sufficient ka na eh. Hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya kita nyo, karamihan ng mga madasalin, karamihan ng mga umaattend sa gawain, mga majority ay mga mahihirap. Pero yung mga mayayaman, mangilan-ngilan lang. Kasi dahil sila ay self-sufficient, parang pakiramdam nila, di naman nila kailangan ng Diyos. They believe sa kanilang hard work, sa kanilang mga natapos, sa kanilang mga achievement. Pero karamihan sa atin na walang natapos, hindi iba. Karamihan sa atin na walang ibang inaasahan, kundi ang Diyos, mga kapatid. Talagang sa Kanya tayo umaasa. Amen po. No? Kaya maraming numbers ng mga umaattend sa gawain ay mga katulad din natin na kung hindi man mahirap ay nasa middle. Amen? Sabi ko ng James 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Hindi ko minamasama yung maging mayaman kasi syempre lahat naman tayo ang pangarap ay umangat sa buhay, dito. Walang masama po doon. Ang ayaw ng Diyos ay yung mapagmalaki, mapagmataas, na akala niya hindi niya kailangan ang Diyos sa kanyang buhay. So don't get me wrong, hindi ko ginaglamorize yung kahirapan. Ang pinupunto ko lang dito ay inaabot ng Diyos even yung mga kagaya nating nasa laylayan ng lipunan. Na hindi tayo pinalimutan ng Diyos, mga kapatid. So why God chooses the lowly? To display the power of the gospel. Upang mahayag ang kapangyarihan ng mabuting balita sa mga kagaya natin. Kasi po, ang mabuting balita, hindi po yan tungkol sa human achievement, mga kapatid. Tungkol po yan sa pagliligtas ng Diyos sa ating kalalagayan. Spiritually speaking, kahit anong gawin natin na pagbawi, hindi natin kaya kasi
lahat ng mabubuti nating gawa ay magmumukhang maruming basahan lang. Kung ikukumpara sa kabanalan ng Diyos, magmumukha tayong rags, filthy rags, mga kapatid. So the gospel is not about human achievement. It is about God's rescue. Amen? Kaya nga, tingnan niyo po ang Panginoon. Kung tutuusin, pwede naman niyang piliing ipanganak siya sa mayamang pamilya, sa maayos na kalalagayan. Pero bakit pinili niyang ipanganak sa samsaran? Bakit pinili niyang isilang siya ng isang babaeng kung tutuusin hindi naman kilala? Bakit pinili niyang maging ama-amahan si Joseph na isang carpenter? Mga kapatid, kasi nga, inilalagay niya ang kanyang paa sa ating mga sandalyas o sa ating mga sapatos upang maranasan niya kung ano ang pinagdaraanan ng karamihan sa atin. Amen? Diba, syempre, alam niyo, mahirap mong maunawaan ang kalalagayan ng isang tao na hindi mo naman danas yung kanyang pinagdaanan. Ako dati kapag nakakita ako ng nasusunugan, parang wala lang sa akin. Pero nung nasunugan kami, ganun pala ang pakiramdam. Bawat segundo, napakahalaga. Dati pag nakakita ko ng mga bumbero, wala lang. Ngayon, pag nakakita na ako ng bumbero na nagmamadali, talagang tumatabi na ako kasi naranasan namin na masunugan. Mga kapatid. Dati, yung pinsan ko, na nagsa-sideline sa amin bilang delivery boy. Pag sinasama niya yung kanyang dalawang maliit na anak, naiinis ako. Sabi ko, iyon pala yung sa bahay. Walang mapag-iwanan, may trabaho din yung asawa. Kasi iyak ng iyak, parang naiinis ako. Hindi siya makapag-focus sa pag-deliver kasi inaalo niya pa yung maliit niyang anak. Nung nagkaanak na ako, naiintindihan ko na. Kaya, ang Panginoon, pinili niyang ipanganak sa sangsaban, lumaki sa mahirap na pamilya, lumaki na ang kinikilalang ama-amahan ay isang karpintero, nireject siya ng kanyang sariling kababayan, ipinako siya na parang kriminal. Kasi kahit kriminal ay iniligtas ng Panginoon, mga kapatid. So, the Savior of the world came in humility. Amen po. Ang humility po, ang pagbaba po ng Panginoon bilang ating manunubos ay sign po ng kanyang kapakumbabaan. Isipin nyo, iniwan niya ang kanyang maringal na trono para lang makipamayan sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Kaya huwag niyong iisipin na pinabayaan ka na ng Diyos, na hindi alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo. Alam niya kasi, naranasan niya ma-broken heart. Hindi dahil meron siyang sweetheart kasi naranasan niyang traidorin ng kanyang mga kaibigan. Diba? Na-broken ka din yan, isipin mo, kasama mo, tapos pinatraidor ka pala. Kasama mo, tinuruan mo ng ilang taon, and then, biglang sasabihin, hindi ka kilala. Danas ng Panginoon Naranasan niyang insultuhin siya sa kanyang pagkatao. Sabi ng mga critics niya, buti kami, hindi kami mga ampon, hindi kagaya ng iba dyan. Kami, kilala namin ang aming ama. Ang ama namin si Abraham. Yung iba dyan, ang tinutukoy nila si Jesus. Kasi ang lagi nilang bintang kay Jesus, anak ni Maria. Dapat kasi ang tawag, anak ni Joseph. Pero kaya nila tinatawag na anak ni Maria. Kasi, ang ibig sabihin nun, sure kami, anak ka ni Mary. Hindi kami sure kung anak ka ni Joseph. Ganun po yun. Naranasan ng Panginoon na insultuhin siya ng kanyang mga sariling kapatid. Habang siya'y nangangaral, sabi ng mga disciples, nandiyan po ang inyong mga kapatid at gusto kayong makausap. Pero sabi ng Lord, sinong kapatid ko? Sinong nanay ko? Yung mga nakikinig sa akin. Kasi
Kaya nandun yung mga kapatid niya, gusto na siyang pauwiin. Kasi akala sa kanya, nahihibang. Amen? So, let's take a look of some biblical examples of God choosing the lowly. Kagaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, una, si David. He was overlooked bilang isang hamak na pastol. Nung nakita ng propeta yung panganay, si Eliab, sabi ng propeta, tiyak ako, ito na yung pinili ng Diyos kasi matangkad, bagay magsuot ng mga baluti. Yung height niya, pangdigmaan talaga. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi yan ang pinili ko. Ni-reject ko siya. Isipin nyo, di pa nga pinipili, rejected na agad. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang tumingin sa outside appearance. Kasi ako, tumitingin ako sa puso, sa damdamin ng isang tao. Amen? So, another person na pinili ng Diyos ay si Mary. A humble young woman, mga kapatid, walang social status, hindi masyadong kilala, and yet God chose her to carry the Savior. Amen? Paano natin masasabi na napaka-humble ni Mama Mary? Isipin nyo, nakatakda siyang ikasal. Under siya ng betrothal period, yung kumbaga sa atin parang engage na. Tapos biglang sasabihin sa'yo, pinagpala ka. Bakit po? Kasi mabubuntis ka. Wala pa namang nangyayari sa kanila ni Joseph. Di ba kung iisipin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mary, hindi yung ganun kadali. Kasi po, bakit? Una, pag nalaman yan ng mga tao, pwede siyang batuhin. Kasi ang interpretation agad nun, nagtaksil siya sa kanilang sinumpaan ni Joseph na magiging faithful. Tapos, bago pa ikasal, buntis na. Pwede siyang maakusahan at maparusahan ng stone to death. Pero alam niyo po, napaka-humble ng heart ni Mama Mary. Kasi ang sagot niya sa anghel, sabi niya, mangyari kung ano ang kalooban ng Diyos. Diba? Mangyari kung ano ang iyong sinabi sa akin. Amen? Na napakahirap kung tayo ang nasa ganung kalagayan. Kung ikaw ang tatay ni Mary, baka di ka pumayag. Kasi ano niyo yun parang dignity niyo yun Kasi sa kultura nila, ang tatay pa ng babae ang maglalatag ng linen, ng kumot na puti. Para sa unang gabi ng pagtatabi ng bagong kasal, magkakaroon niya ng lansya ng dugo. At yun ang ikikip ng tatay bilang souvenir na ibinigay niya, or tawag ito parang, ibinigay niya ang kanyang anak na 100% virgin. Amen, mga kapatid? Pero ganun ka-submissive ang puso ni Mama Mary. Para lang maganap kung ano ang kalooban ng Diyos at maisilang ang ating tagapagligtas. Kailangan kasi siyang isilang ng isang tao. Hindi naman siya putok sa buko. Kasi kung pag-aaralan niyo yung ibang religion, ang mga savior nila, may mga savior din sila Kaso, galing sa kawayan, o kaya bigla ka lang sumulpot. Hindi, si Jesus, bago pa siya ipaglihi, pinoprophesy na doon sa Old Testament na merong ipadadala mula sa lahi ni David na ang kanyang paghahari ay mas dakila kaysa kay David. Amen? And tapos ang pinili ng Diyos ay ang isang simpleng babae na kagaya ni Mary. So, another example that God chooses the lowly, pansinin niyo po ang profesyon ng kanyang mga disciples. They were ordinary people. Amen? Ano ang mga profesyon ng kanyang mga tagasunod? Mangingisda, maniningil ng buwis,
at yung iba ay uneducated. Amen? Pero kita nyo naman, kahit ganun sila, pinili nilang maging tagasunod ng Panginoon. Kuminsan po, sa taas ng ating mga pinag-aralan, ang hirap nating maglingkod, ang hirap na nating mag-serve. Parang ayaw na natin magpasakop sa coordinator kasi mas mayaman tayo sa coordinator. Ayaw na nating magpasakop sa sinasabi ng disciple in charge kasi feeling natin, sino ka ba naman para manduhan kami. Sometimes yung taas ng status natin ang nagiging hadlang para magamit tayo ng Panginoon sa layunin niya. Ang gusto agad natin yung mataas na posisyon. Kasi ini-equate natin sa taas din ng ating mga pinag-aaralan. Amen? Pero ang tunay po na marunong or wise, the more siyang natututo, ay mas lalong nagpapakumbaba. Amen po, mga kapatid. So, sabi po ng Panginoon sa Matthew 11:28, "Come to me, all who are weary and burdened." Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Bakit ko po ito binabanggit, mga kapatid? Kasi hindi sinabi ng Panginoon na lumapit kayo sa akin pag successful na kayo. Lumapit kayo sa akin kung karapat-dapat na kayo. Hindi eh. Tinatawag tayo ng Panginoon doon sa panahong walang-wala tayo. Amen, mga kapatid. Tinatawag tayo ng Panginoon doon sa panahon na tayo ay pagod, tayo ay broken, tayo ay rejected ng mga taong dati ay mataas ang paghanga sa atin. Kaya alam niyo, kung pakiramdam po natin ay disqualified tayo, ang totoo, sa harapan ng Diyos, qualified tayo. Kung wala kang pera, sabi mo sa sarili mo, di ko pwedeng tanggapin yung posisyon na inaalok mo sa akin kasi wala naman akong pang-abono. Qualified ka, sister. Kasi bakit? Dahil wala kang pera, bibigyan ka ng Diyos. Amen? Kasi alam niyo ho, mga kapatid ko kay Kristo, hindi niya malalagyan ang isang taong puno na. Ang lalagyan niya, yung mga empty. Amen? Yun po ang lagi niyong tatandaan. Kaya, ang lagi natin dapat na mindset, lalagyan ako ng Diyos, bibigyan ako ng Diyos, para ang gawain sa Little Tanay ay magpatuloy. Kasi nung tinawag ka ng Diyos, hindi naman siya nakatingin sa bulsa mo eh. Nakatingin siya sa puso mo. Sabihin mo sa iyong katabi, nakatingin ang Diyos sa puso mo. Amen? So, if you feel disqualified, mga kapatid, you are the one who is exactly na tinatawag at pinipili niya. Kasi bakit? Kapag walang-wala ka, wala kang ibang aasahan, kundi siya lang talaga. Amen, mga kapatid. Alam niyo, nakakalungkot kasi kung minsan hindi ko naman nila lahat. Pero may ilan na dahil meron silang ganito, parang yun lang nila, yun yung batayan nila kung bakit sila naglilingkod. Kaya parang pakiramdam nila, pag nawala sila, malaking kawalan sila sa gawain. Parang gano'n, mga kapatid. Kaya yung iba, parang sa halip na Diyos ang sambahin, sila yung sinasamba. Hindi mo nila lahat. Meron namang mga mayayaman na talagang humble naman. Kasi ang tunay na mayaman, hindi bida-bida. Meron kasi bida-bida talaga eh. Gusto isampal sa'yo yung pera eh. No? Meron akong kilala na talagang super rich, pero napaka-down to earth mga kapatid. Kaya talagang sobra siya. Mas lalo siyang bininvest ni Lord kasi hindi niya ipinagyayabang na siya yung mayaman. Para sa kanya, lang siya, daluyan lang siya, mga kapatid. Amen? So, why it is
so dangerous, to feel too important, or parang masyadong VIP ang tingin mo sa iyong sarili? Bakit hindi ina-encourage ng Lord na maging mataas or kampante tayo sa ating mga sarili, mga kapatid? Kasi po, yung mga tao, sabi ko ng Luke 18:14, everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Yung taong nagmamataas ay ibinababa. Amen, mga kapatid? Alam niyo ang advantage ng mahihirap. Mabilis silang makarecognize na kailangan nila ang Diyos. Kumpara sa mayayaman. Hindi lahat compared sa mga rich people na dahil sila ay comfortable ng mga kapatid, meron silang insurance, pag nagkakasakit sila, ay hindi sila masyado kinakabahan dahil may pambayad sila sa doktor. Kumbaga, mas mabagal silang mag-recognize na kailangan nila ang Diyos kumpara sa mahirap. Kasi ang mahirap talaga, pag walang pambiling gamot, talagang aasa talaga sa pray over. Di ba? Mga kapatid. So, gusto ko lang i-clarify, hindi naman porket mahirap tayo, di na tayo mag-strive sa buhay. Ang ibig ko lang sabihin, mas maraming mga mahihirap ang tumatawag agad sa Diyos. Kasi wala talaga siyang ibang mahihinga ng tulong, mga kapatid. So, ano po yung matututunan natin sa ating pong pinagsasaluhan? Dapat natin tandaan that never disqualify yourself. Kahit 20 na lang ang laman ng wallet mo, huwag mo namang liitan ang tingin sa iyong sarili. Kasi hindi ka naman dyan dinedefine ng Diyos. Ang tao pwedeng dyan ka i-define, pero ang Diyos hindi. Amen? So do not define yourself because of your past, your luck, yung kakulangan, your failures, kasi hindi yan ang magiging basihan ng Diyos para hindi ka niya tawagin at gamitin. Amen? Yung kahinaan mo ngayon, yung kalalagayan mo ngayon, ang pwedeng dahilan kung bakit ka pinilit ng Diyos. Isipin mo na lang, halimbawa, mayaman ka ngayon, tapos sinatawag ka ng Diyos, bakit mo siya pansinin? Isipin mo na lang kung ang benta-benta ng tindahan mo ngayon, baka wala kang time umaten. Isipin mo na lang kung ang dami-daming pera mo ngayon, baka wala ka dito, baka nasa casino ka. Yung sitwasyon natin ang maaaring dahilan kung bakit sa kabila ng ating kakulangan ay pinipilit tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ang other thing na dapat nating tandaan is to never look down on people, lalo na yung mga mahihirap. Kung ano ang approach mo sa mga nakakataas, ganoon din dapat ang approach mo sa mga nasa mababa. May napanood ako nabasa yata, parang kung paano ka makipag-usap sa isang basurero at kung paano ka makipag-usap sa isang may-ari ng company. Kunyari, kung parehas ang pakikitungo mo sa basurero at sa boss, ibig sabihin, totoong tao ka. Pero kapag ang pakitungo mo ay nakabase lang sa kaharap mo, ibig sabihin, hindi ka totoong tao. For example, kung ang mga prayer meeting na pinupuntahan mo, ganadong-ganado ka kapag may mga giver, pinag-aagawan, kunyari, may mga mayayamang umaattend. Tapos, panay ang bless mo. Tapos kapag mahihirap, hindi mo pinapansin, hindi mo minamanuhan. Ibig sabihin, hindi totoo ang iyong pakikitungo, pakitang tao ka lang. Amen? So, never look down on lowly people.
dahil sa sila ay mahirap, mga kapatid. Lagi natin tandaan, hindi sila na-reject ng Diyos. Sila pa nga ang inabot ng Diyos. Sila ang pinili ni Jesus na makasalamuha. Amen. Yung mga mahihirap, yung mga kawawa, yung mga pingkaw, yung mga bulag, yung mga namamalimos sa liwasang bayan, yung mga prostitute na hinuhusgahan, yung mga tax collector, ito yung mga pinili ng Panginoon. Kasi gustong i-emphasize ng Lord na ang langit ay hindi lang po para sa mga elite o sa mga may kaya sa buhay, mga kapatid. Amen? Church must be a home for the broken people. May napakinggan ako na isang hindi napakinggan, parang nabasa ko, parang ang tunay daw na simbahan, na nandun yung presence ng Diyos, may pumapasok na mga pulubi. O kaya medyo may tililing. Nakapansin ba kayo na minsan sa isang kapilya, sa isang simbahan, biglang may papasok na baliw? Tapos, ano lang siya, upo lang siya, maya-maya, aalis na rin. Minsan naman, may mga mahihirap na doon natutulog sa Baclaran, sa Quiapo. Alam ko, kasi dati, nagtitinda kami sa Baclaran. Ang alam ko, may portion doon sa Redemptorist Church na pinapatulugan sa mga walang matulugan. Ang alam ko ewan ko lang ngayon kung gano'n kayo. So sabi doon sa aking nabasa, ang tunay daw na simbahan ay welcome yung mga ganitong tao. Hindi itinataboy. Dahil di naman sila ng buhay. Amen. Kumbaga kahit baliw sila, kahit pulubi sila, kinakalinga sila ng Diyos. Kasi tingnan niyo yung mga pinagaling ni Lord. Di ba yung mga namamalimos, yung mga bali-bali ang buto, yung mga pingkaw, mga kulubot na, mga hindi maiahon ang sarili, tinatouch ng Lord, mga paralyzed. Tapos, ang gagawin ng mga kamag-anak, gagawin mamamalimos kapag bulag. Di ba binibigyan ng Lord ng pagkakataon na enjoy ang buhay, pinapadilat ang kanilang mga mata. Yung isa nga inborn pa pero binigyan niya ng pagkakataong makakita. Amen? So, another thing, mga kapatid ko kay Kristo, walk in humility. Lumakad tayo ng may kababaan ng loob sa kanyang harapan. Kahit gaano pa tayo pagyamanin, pagpalain ng Diyos, mga kapatid, ay wag na wag tataas ang tingin sa sarili. Amen po. Kasi once na tumaas na ang pagtingin natin sa ating sarili, yun na ang simula ng ating pagbagsak. Lagi nating i-recognize na yun ay galing sa Diyos. Alam niyo po si Haring Nebuchadnezzar, King of Babylon. Ang Diyos naman ang may pahintulot para masakop niya ang Israel Kasi ang Israel kasi matigas ang ulo mga rebellious. Isa sa naging instrumento si Nebuchadnezzar para ang Israel ay manumbalik uli sa Diyos. Pero alam niyo mo, dumating yung panahon, sabi ni Nebuchadnezzar sa kanyang sarili, achievement ko lahat yan Lahat ng mga empire, lahat ng mga kingdom na yan, ako ang tumalo dyan. Magaling kasi ang leadership ko. Ayun, ibinagsak siya ng Diyos. Sabi ni Daniel sa kanya, mahal na hari, magsisi na kayo sa inyong kasalanan. Kasi nag-iinip siya na mayroong isang matayog na puno na may mga masaganang bunga, lahat ng hayop doon nanginginain, mga ibon doon kumakain, sumisilong. Tapos biglang pinukol. Na naalarma siya sa panaginip na yun. Sabi ni Daniel, mahal na hari, kayo yun. Pag di kayo nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, gano'n ang mangyayari sa inyo. Wala.
Inangkin niyang sa kanya lahat yun na kagagawan. Alam nyo, na siya, yung tawag nito, yung parang siya nagkaroon ng mental illness. Para siyang parang namuhay siyang parang baka. Humaba ang kanyang mga kuko, tapos yung mga buhok niya humaba. Parang siya naging hayop na kumakain sa gitna ng kagubatan. Ang kinakain niya damo. Ito ba naman tao kakainin mo damo? Diba? Buti kong adik. Diba mga kapatid? Hanggang tumingala siya sa langit at i-recognize niya na galing lahat kay Yahweh. Ayun, bumalik yung kanyang katinoan. Amen? So, God's glory shines through the lowly, mga kapatid. Pinipili niya tayo para ma-magnify yung kahabagan niya sa mga kagaya po natin. At mawala yung pride sa puso natin, mga kapatid. At nang sa gayon, walang ibang maitaas, kundi si Jesus sa buhay po natin. Amen? Kung pakiramdam niyo po ay hindi kayo napapansin, kayo ay nakakalimutan na, dati, bida kayo sa inyong mga amiga, sa inyong mga kamag-anak, kayo ang nalalapitan, kayo ang nahihingan, kayo ang nauutangan. Ngayon, isa na rin kayo sa nangungutang. Diba? Kung parang ang tingin mo sa iyong sarili kawawang-kawawa, at ang tingin mo sa iyong sarili ay wala na sa posisyon, sabi po ng Psalm 147 verse 6, the Lord sustains the humble. The Lord sustains the humble. Pinagpapala niya, inahahabagan niya ang taong mababa ang kalooban. So, stay dependent to God. Kahit ganito ang ating kalagayan, tandaan natin na hindi niya tayo kailanman pinabayaan. Ay po ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong mensahe sa amin na kahit ganito ang aming mga sitwasyon ay hindi mo kami kinalimutan. Sa kabila ng aming mga abang kalalagayan ay isa kami sa mga pinili mo upang tumayo, magpatotoo at ipahayag ang kabutihan mo sa daong lugar na ito, Panginoon. Panginoon, lumalapit sa'yo ang puso kong nag-iisa, ikaw ang aking pag-asa. Panginoon, tungkol sa aking dalangin, tapat kailan pa man ay kapayapaan. Pangako nyo, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang tanging kong sandigan. Pangako mo'y tapat, mapapayagman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y ang tanging kong sandigan. Pangako mo'y tapat, magpakailanman ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Ako ay di iiwan. Ako ay di iiwan. O pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Lagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating mga dibdib.
gabing ito, nagpapasalamat kami, Lord, sa mabuting balita ang aming napagsaluhan. Palakasin niyo po ang aming kalooban at sa iyo kami patuloy na magtiwala, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa kabila ng aming mga sitwasyon, Panginoon, ay patuloy niyo kaming tinuturuan at ini-equip. Kung minsan sa kabila ng aming mga kakulangan, doon namin napapatunayan na nagpo-provide ka sa buhay. At itouch niyo po ang mga kapatid namin na humihingi ng iyong himala sa gabi na ito. Aming kapatid na Sister Adoracion, ay pagalingin niyo na po siya sa kanyang kalagayan, Panginoon, ang mga bara-bara sa kanyang mga ugat, sa kanyang mga nerves, Panginoon, ay pagalingin mo upang manumbalik ang dati niyang lakas. Ganyan po, Sister Eva, na mag-normalize ang kanyang blood pressure, Panginoon. Ganyan po, Sister Evelyn, ano man po ang cancer, Panginoon, sa kanyang dibdib, Panginoon, ay usawin ng iyong kapangyarihan in the mighty name of Jesus. Ano mang mga cancer cells, Panginoon, ay usawin mo sa mga ganyan po, ang aming kapatid na Sister Blandina, Panginoon, para sa kagalingan ng kanyang puso. Ganyan po si Brother Roger, Panginoon, sa kanyang total recovery sa kanya pong kidney, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, na naman po ang mga kalagayan, hihiin ng bawat isa sa amin sa gabi nito, Lord, ay kahabagay niya po kami. Wala kami ibang inaasahan, Panginoon, kundi ang iyong grasya sa amin, Lord. At wala kami ibang tinatawagan na pangalan, kundi ikaw lamang, Ama namin, Yahweh Elohim. Ang inaangkin namin, Lord, ang total healing ng bawat isa sa amin. Bless niyo po financially ang bawat isa sa amin, Lord. At kapag bless niyo po ang bawat isa sa amin, ay pangako namin hindi kami makakalimot sa iyong gawain, Lord. Tapos patuloy na susuporta sa iyong gawain. At ano po ang aming kahilingan sa gabi nito, inaangkin po namin na answered prayer kaming uuwi sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayo lahat, Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks with a grateful heart.